J. King hindi na muling sasali ng 2x2. CLR nag-audition pala sa Flip Top. Kial babattle pang muli. At Akata, ramdam na may galit talaga sa isa't isa si Pistol at Shernan. So tara. – 2017 nang mangyari ang ikatlong 2x2 kung saan sumali si J. King at Romano. Nakalaban nga nila sa elimination round ay si Husky at Tyke. Ina! Usapang bayani! Yun lang ba kaya mong gawin? Hindi lang siya ang muna namatay dito, pati mga taga-Rizal natin! Matapos ang elimination round na ito, tinuring nga silang dark horse ng turna dahil sa solidong tandem nila. Quarterfinals, nakalaban naman nila ang Max Podsnab. At dati alam mo kung ano yung nakaka-insulto ngayon? Unang salang ko ng tryouts, nagawa kong magkampiyon. Ako, unang tungtong ko lang sa buhay, karamihan ng tinalo ko, walang talo. Tapos ilalaban mo kami dito? Sa MC, walang panalo? Bakit, King? Ano ba yung standing mo? O, 2, ikaw Romano. 8-4. Ikaw Snub. 1-4. At sa semifinals kontra Tipsinyo. Bagamat natalo sila sa semifinals, malakas ang naging 2x2 run nila na ito. Di ba dati galit ka kay Sinyo? Ngayon ka tag team pa. Nakasuporta sa bawat gig na parang love team niya. Aspakan to, sabi mo sa kanya, di ba mahinhin siya? Tapos kinampihan mo, di mas balimbing ka. Makalipas ang ilang taon, muling nagsama ang tandem ng J. King Romano sa PSP kontra Serdeo JD. Lalong lumakas ang tandem ng dalawang ito. Kaya looking forward nga ang mga fans sa 2x2 tournament na sumali silang dalawa. Dahil nga binuhay ngang muli ang 2x2 at si Enigma na mismo ang nagsabi na malaki ang posibilidad na ituloy-tuloy na ulit ang 2x2. Sumali sa 2x2 ngayong taon. Tingin ko dahil sa nagawa nating sa sinubukan nating gawin sa plano na itong 2x2, tingin ko maasahan natin na maging regular na ulit ang 2x2 tournament every year at sa ganong bandang pagsimula, kumbaga parang in-season tournament. At sa kabilang balita naman, isa nga si CLR sa solidong music artist sa panahon natin ngayon. Laging ang trending pag may bago siyang labas na kanta. Pero alam nyo ba na minsan palang nag-audition si CLR sa Flip Top? Ayon ito mismo kay Invictus na minsan daw silang nagsama sa isang gig sa Naga at nakwento nga daw ito ni CLR sa kanya. Flo G. Kasi alam ko si Flo G lumaban dati yan sa Bahay Katay. Bahay Katay. Nilaban siya. Si CLR din one time magkasama kami sa gig sa Naga. Nakwento niya rin sa akin, nag-audition siya. Nag-audition siya sa Flip Top dati, hindi siya natanggap. Uy, sayang yun, men. Sabi ko naman sa kanya, tignan mo naman kung nasan ka ngayon. Pucha, mas mayaman ka pa sa mga Flip Top rapper, di ba? At sa kabilang balita pa, isa nga si Kial sa mga battle MCs na unang sumalang sa Flip Top. Dahil kung maaalala nyo, pangatlo siya sa nakalaban ni Delo noong nagsisimula pa lang ang liga. Iilan lang din ang mga battles ni Kial sa Flip Top. Pero isa nga sa tumatak na battle niya ay yung laban niya kay Ilaya. Yung trap na ginawa niya sa round 1, ibang klase yun at talagang napaniwala niya si Ilaya. Baboy, kaya magpasalamat kayo, may mga lumalabas sa lansangan para lang maakiba ka. Yung realidad, tinatakasan nyo, sila humaharap. Wala na akong pake sa round 2 at round 3, nasabi ko na ang gusto ko. Ngayon, sa kabila ng pagtatanggol ko sa inyo, sa dami ng mga walang pakialam sa mga pinaglalaban natin, ikaw na bahala kung may gana ka pang magsalita ng di maganda laban sa akin. Ayos lang, Ilay. Game round 2! Sakto pala yung sinulat ko. Walang sigurado. Lahat ay pwedeng mag-iba at magbago. Kaya, gago. Tapos na kitang paboran. Lalagnatin ka na, tapos ka nang maambunan. Malaking epekto yung round 1 ni Kian. Kasi parang nasay ko niya si Ilaya. Kay Jopper dito. Sobra. Yun, nakakamiss no. Sana bumatil. Sana makita ulit mo natin si Kuya Kian. Pag nag-uusap kami, pag ginano ko, babattle pa daw siya. Nag-ano lang. Gihintay lang siya ng tamang oras or tiyempo para makapag-focus. Kasi ayaw niyang bumatil ng battle lang. Gusto niya bumatil ng talagang matututukan niya yung
kalaban at yung sulat niya. Yun, nag-enjoy ako. At sa uling balita sa labang Pistol vs Shernan nga, marami tayong narinig na masasakit ng mga personal sa dalawa dahil talagang matagal na silang magkaibigan. Kaya nga inabangan ito ng mga fans dahil sa issue na dala nila. Masasakit ang mga salita na binabato nila sa isa't isa, pero mas nangibabaw daw umano ang personals ni Pistol ayon ito mismo kay Akata. yun, Makating gamit yun. Magaling nagpaggamit yun at may sama ng loob sa pagkakaibigan kung ba't masasabi mo yun. Hindi mong kuhain, ganyan talaga yung mga aso nakatanghod sa harap ng kumakain. Tanginang yan. Tangina ka. Nakakaaning naman yun, Pistol. Ba't mo naman ginaganyan si Shernan? Ano kaya nangyari talaga sa sa pagkakaibigan nila? Parang ilalahad na ni Pistol. Pistolero, pumunta siya para patayin si Shernan, ramdam naman.